Justice Secretary Remulla, ipinahahanap na itong si Sargento o retired Sergeant Orly Gutesa na nagdawit kina dating House Speaker Martin Romualdez at resigned Ako Bicol Party List Representative Elizalde Saldico. Yung pagpapatawag ko ay kinukonsidera na ipadala sa lalong madaling panahon. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Ipinahahanap na ngayon ng Department of Justice ang testigong si Orly Gutesa, umano'y dating security consultant ni resigned Ako Bicol Representative Zaldico. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, kanya na itong sinabi sa National Bureau of Investigation upang matukoy ang lokasyon ng naturang testigo. Sa kasalukuyan kasi, anyay, wala pa silang impormasyon kung nasaan si Gutesa matapos lumantad sa Senado na ngayon hindi mahagilap o miski makipag-ugnayan sa kaguran. Maalalang si Orly Gutesa ang siyang nagsiwalat ng umano'y male-maletang basura, codename para sa pera na ipinadadala umano kina former House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Kung kaya't nais ipahanap ni Justice Secretary Remulla si Gutesa nang sa gayon ay kanyang mabigyang kaliwanagan rin ang isyu sa pagkakanotaryo ng kanyang salaysay. Wala pa. But we're asking the NBA nga to trace his whereabouts so that he can shed light on the notarization and other issues that are part of it. Kasi nga, as I told you, the 24th paragraph or the 24th sentence of his affidavit stated that he wanted to enter the Witness Protection Program and feared for his family's life and his life. Pero nung tinanong siya ng senador, sabi niya hindi niya raw kailangan. So, kasunod ng kanyang hindi pagsipot sa napag-usapan sanang pagkikita nila ng kalihim, nais ni Justice Secretary Remulla na mabigyan linaw pa ang patungkol sa kanyang affidavit. Sinasabi may ilang mga pagdududa kung tunay na nalalaman ni Orly Gutesa ang nilalaman ng kanyang salaysay matapos siyang ipresenta mismo ni Senador Rodante Marcoleta bilang witness sa naganap na pagdinig ng Senado. there's a doubt if he really knew what he was talking about. Kasi nga, binasa niya yan, saying that it's a statement. Kaya we have to take it as it is. Kasi binasa niya sa record ng Senate, it's officially a statement read in front of the Senate and part of the record. Pero yung veracity niya, yun ang ating gusto i-determine kasi nga, hindi siya sumipot dito. And we have to know about the notarization issue. Buhat nito, dagdag pa ni Secretary Remulla na kanilang ikinukonsidera ang pag-i-issue o pagpapadala ng National Bureau of Investigation ng subpoena para kay Gutesa. Kanyang sinabi na ito'y upang linawin ni Gutesa ang kanyang testimonya sa naganap na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngunit anyay, nais pa nilang malaman ang tiyak na address ng testigo para dito ihatid o isilbi ng kawanihan ang subpoena. Kung di ka naman sinabi yun, we will just get him, put him in a normal mode lang. Pero dito kasi, kinausap ko para pumunta rito for that purpose. Hihingi namin ang address niya, so we will have the FBI send us subpoena para malinaw to. Diba? Malilinawin natin rin lahat. Samantala, sa usapin naman ng kung hindi sumipot si Gutesa sa Department of Justice, narito ang naging kasagutan ni Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Well, your judgment and my judgment will not be far apart. Pare-pareho na tayo naiisip. Mula Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Boss Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.